Panginoon ng lahat ng kaharian. Awitin ang papurit si Yahweh ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan, mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Ipahayag ng bala na ang taglay na kalakasan, siya ay hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos na santuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas sa kanilang kalangitan. Ang Diyos ay papurihan. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, Ikaw na tumawag sa amin bilang isang iglesia at ipunin kami na isang pamilya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu.
tulungan kaming mamuhay sa pagkakaisa at kapayapaan. Nawa ang lahat ng aming gagawin sa araw na ito ay maging bunga ng aming pananampalataya. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Ating pong basahin ang aklat ng mga gawa, chapter 1, verses 6 to 14. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon, na nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinitignan nila ang langit habang siya'y lumalayo. Narito, may dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may puting damit. Na nangagsabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakakatayong tumingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagpaparoon niya sa langit. Nang magkagayon, ay nangagbalik sila sa Jerusalem buhat sa tinatawag na bundok ng mga olibo na malapit sa Jerusalem, isang araw ng Sabat lakarin. At nang sila'y magsipasok sa bayan, ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas, na kinatitirahan nila ni Pedro, ni Juan, at ni Santiago, at ni Andres, ni Felipe at ni Tomas, ni Bartolome at ni Mateo, ni Santiago na anak ni Alfeo, at ni Simong Magsikap, at ni Judas na anak ni Santiago. Ang lahat ng mga ito ay nagsisimpanatiling matibay na nga nagkakaisa sa panalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. Uklatin po natin ang ating mga Biblia sa 1 Peter chapter 4 verse 12 to 14 na ganito po ang sinasabi. Ang pagtitiis ng Kristiyano. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Mapalad kayo kapag kayo'y inalipusta dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang dakilang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Sa 1 Peter 5, 6 to 11, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang dyablo ng kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa Kanyang walang hanggang kalwalhatian, kasama ni Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. At mula naman sa aklat ni Juan, chapter 17, verses 1 to 11, ganito ang mababasa. Idinalangin ni Jesus ang kanyang mga alagad. Pagkasabi ni Jesus ng mga ito,
tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kanya. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Kristo na iyong isinugo. Inihayag ko na din dito sa lupa ang iyong kalwalatian. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kalwalatiang taglay ko na. Taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinahayag ko na kung sino ka sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo dahil ibinibigay ko sa kanila ang mga salitang ibinigay mo sa akin at tinanggap nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutang ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y sa iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo at ang lahat ng sa iyo ay sa akin. At naluluwalhati ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo, iniiwan ko na ang sanlibutang ito. Ngunit sila'y nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay isa, gayon din naman, sila'y maging isa. Ito ang salita ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli tayo ay magsasama-sama sa ating online worship. Bagamat alam kong marami sa atin hindi pa masyadong sanay sa ganitong gawain. Pero katulad ng iba sa inyo, ako rin ay nag-a-adjust. Hindi masyadong sanay gumawa ng ganitong video, ng ganitong worship. But praise be to God dahil unti-unti tinuturuan niya tayo, unti-unti sinasanay niya tayo. Sapagkat ayon sa mga pag-aaral, ito na talaga yung mga mangyayari sa mga susunod na panahon. Kahit na sabihin mong mag-back to normal o back to new normal, ang online is magiging talagang kagamit-gamit. Kaya po iminumungkahi ko sa inyo na ating aralin, hindi pa huli ang lahat, para ating sanayin ang ating sarili na gumamit ng ganitong technology para tayo ay magpatuloy sa ating communication, para tayo ay merong patuloy na ugnayan, para tayo ay patuloy na gamitin ng ating Panginoon sa kanyang gawain. Kumusta kayo mga magulang, mga kapatid? Kumusta po kayong lahat? Gayon din sa aking mga kaibigan na noon ay hindi ko nakakausap, pero ngayon ay nakakausap ko na kahit na kayo'y malayo. Gawa nitong ng technology, tayo nagkakaroon ng ugnayan. Salamat sa Diyos. Salamat din sa Diyos sapagkat may mga sumusubaybay sa atin, mga kaibigan natin sa Facebook, sumusubaybay sa ating online worship. Sa online worship na ito. Ang online worship na ito ay inyo ring makikita sa FB page ng The Savior's Flock United Methodist Church. Sa inyo pong lahat, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Dalangin ko na patuloy ninyong maranasan ang kabutihan ng Diyos na pinagmumulan ng tunay
na kagalakan, ang Diyos na pinagmumula ng tunay na kaaliwan, ng tunay na kapayapaan na hindi natin masusumpungan sa mundong ito. Ang Diyos na nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. At ang Diyos na nagpapaunawa sa bawat isa sa atin ng tunay na kahulugan ng buhay. Salamat sa Diyos sapagkat iniloob niya na tayo ay magpatuloy. Niloob niya na tayo ay maabot natin ng isa't isa sa ganitong gawain. Kaya kung kayo ay may mga kahilingang panalangin or kung kayo ay may mga prayer request, mag-iwan lamang kayo ng comment o mensahe at kayo'y aming ipapanalangin. Kasama ako at ang ibang kapatiran, ang aking pamilya, kami po ay mananalangin para sa inyo. Kagalakan sa akin at sa amin na kayo ay ipanalangin. Sapagkat sa tuwing tayo ay nagdadasal, sa tuwing ako o kayo, tayong lahat ay nagdadasal, nararanasan natin ang presensya ng Diyos. Sa ating pagdadasal, naipapahayag natin ang laman ng ating puso, na ibubulalas natin ang ating damdamin. We cried out to God. Kaya po, ako po'y sa tuwing ako'y nananalangin, sa tuwing may nagre-request sa akin, Pastor, please pray for me. Ito po ay nagbibigay sa akin ng opportunity na makipagniig sa Diyos, makasama, mapunta sa presensya ng Panginoon. Sapagkat kung hindi po tayo magiging abala sa gawain ng Panginoon, may tendency na magiging abala tayo sa gawain ng mundong ito. John chapter 17, ito po ang masidhing panalangin ng Panginoong Jesus. It is the Lord's Prayer. It is, sabi nga, it is the greatest prayer of our Lord Jesus Christ. Ang panalangin ito ay ang laman ng puso, nilalaman ng puso ng ating Panginoon para sa kanyang mga alagad, para sa kanyang mga tagasunod. Sabi nga, tunay nga na ito ang the Lord's Prayer. Yung Our Father is a pattern of prayer na itinuro ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad. Yung Our Father, kaya nga sarap pagka yun ay ating kinakanta. Our Father ay pattern of prayer, ulitin ko, na itinuro ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad. John chapter 17 ay isang napaka haba o napaka punong-puno ng mensahe. Kaya nga isang kilalang preacher noong 15th century ang nag-request habang siya ay nasa kanyang banig ng karamdaman, habang siya ay nasa kanyang sickbed, ni-request niya na basahin sa kanya ang buong chapter na ito, ang mga talatang ito. Isa ding kilalang preacher na nag-spend ng 2 months, ayon sa kanya, he spent too much preaching on this chapter. Kaya talagang ang chapter nito ay napakayaman. John, the author of the gospel, si John na author ng gospel ito, gusto niyang ipaunawa, iparating sa mga mambabasa. Gusto niyang maunawaan ng mambabasa na si Jesus Christ is the Word become flesh. Jesus Christ is the Word become flesh. Sabi nga sa mga unang talata, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang salita ay Diyos. Ang salita ng buhay. Verse 1 ng chapter 17, sabi, pagkasabi ni Jesus ng mga ito, after Jesus had spoken these words, anong mga salita yun? What are those words? Anong mga salita na sinabi ni Jesus na nagbibigay buhay, mga salita na makakatulong sa bawat tao, mga salita na pwede natin gamitin. Ito ang mga salita ni Jesus na nagtuturo
mga salita ni Jesus na nagbibigay ng pag-asa sapagkat ito yung mga pangako ng Panginoon. Mga salitang nagbibigay sa atin ng warning para tayo ay maging aware sa mga mangyayari. Sa isang chapter 13, nung hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, kung ako ngang guro at Panginoon ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang paa ng bawat isa. Di ba? Iyon ang instruction ni Jesus. Binibigyan ko kayo ng halimbawa, sabi niya, upang inyong tularan, upang inyong gawin, upang pagdating ng panahon, meron kayong, alam ninyo ang gagawin ninyo. Ito ang gawin ninyo, ito ang tularan ninyo. Yung ginawa ko, bagamat ako'y guro, bagamat ako'y Panginoon ninyo, pero ito'y ginawa ko para inyong tularan. The words of Jesus na nagtuturo kung ano ang dapat nilang gawin. These words, the words of Jesus, are words of instruction. Sa chapter 14, kung natatandaan ninyo at hindi napag-aralan, ang sabi ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon, ang pangako ng Banal na Espiritu, ang sabi niya, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinasabi ko sa inyo. Yun ang pangako ng Panginoon, mga salitang pangako ng Panginoon, ang pangako tungkol sa Espiritu Santo, the words of Jesus, mga salitang pangako mula sa Panginoon. Sa chapter 16, sinabi rin niya, darating ang mga oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwan ninyo ako. Gayunman, hindi ako nag-iisa, kasama ko ang Ama. Ang mga salitang ito ay babala, warning. Ang mga salita ni Jesus na nagbibigay sa atin ng babala, nagbibigay ng babala sa mga alagad at sa atin. These words of Jesus. He had spoken these words. Kaya sa ating gospel reading, sabi rin, pagkasabi nito, those words, pagkasabi ng lahat ng iyon, siya'y tumingala sa langit at nanalangin. Siya'y tumingala sa langit at nanalangin. Kadalasan, kapag tayo ay nananalangin, kapag tayo ay nagdadasal, tayo ay nakayuko, tayo ay nakapikit. Kaya, yun ang normal sa atin. Pero sa pagkakataong ito, ang Panginoong Jesus ay tumingala sa langit. Ang Panginoong Jesus ay hindi lang basta nagsabi na ng panalangin, kundi ito'y masidhing panalangin, kaya siya'y nakatingin, tumingala sa langit. Nangangahulugan lamang na masidhi ang kanyang panalangin. Ang kanyang panalangin para sa mga alagad at para sa mga future na susunod sa Kanya para sa ating mga Kristiyano. Sabi niya, Ama, dumating na ang oras. Father, the time has come. The hour has come. The hour why He was born. Ang oras ng Kanyang kamatayan. Dumating na ang oras. The most critical hour. Jesus prayed for Himself. Jesus ay nanalangin para sa kanyang sarili. Ama, dumating na ang oras. Dumating na, or luwalhatiin mo na ang iyong anak upang luwalhatiin kaniya, sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Panalangin ni Jesus, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya, at ito ang buhay na walang hanggan. Ano ang buhay na walang hanggan? At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos. Ang makilala kanila ng iisang tunay na Diyos. Jesus also prayed for the disciples. Dinalangin niya ang kanyang mga alagad
Ang sabi niya, idinadalangin ko sila. O Amang Banal, idinadalangin ko sila. At ngayon ako ay pupunta na sa iyo, iiwan ko na ang sanglibutan ito, ngunit sila, o Panginoon, sila ay maiiwan pa sa sanlibutan ito. Sila ay nasa sanlibutan ito. Kaya Amang Banal, ingatan mo po sila. Ingatan mo po sila. Ang panalangin ni Jesus sa mga alagad, sa mga tagasunod, sila ay ingatan. Sila ay ingatan habang nasa sanlibutan pa. Sapagkat ang sanlibutan ito ay magulo. Sapagkat ang sanlibutan ito ay mapanghanib. Sapagkat ang sanlibutan ito ay punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng kasamaan. Kaya ang panalangin ni Jesus, sila ay ingatan. Protect them. Amang Banal, protect them. Jesus' prayer is to protect them from evil. Tinalangin din ni Jesus na sila ay maging spiritually secured. Kaya ako'y naniniwala, ang panalangin ni Jesus para sa ating lahat, tayo ay magkaroon ng spiritual security, magkaroon tayo ng matatag na buhay spiritual. Sapagkat alam niya na maraming pagsubok, maraming kahirapang darating, maraming mga darating na kaguluhan, kagaya ng mga nangyayari ngayon. Kaya ang dalangin ni Jesus, magkaroon tayo ng matatag at matibay na pananampalataya. Maging spiritually secured ang bawat isa sa kanyang maalagad at ang bawat isa sa atin. Kaya ang panalangin ni Jesus, Jesus also prayed for the unity, for the spiritual unity. Kaya ang sabi niya, be one with, sabi ng isang komento, be one with Christ. Ang sabi ng mga talata, kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila ay maging isa. Kung paano ang Diyos Ama at si Kristo Jesus ay iisa sa layunin, sa misyon, iisa sa damdamin, sa kanilang gawain. Ang panalangin ni Jesus na ang bawat Kristiyano, bawat tagasunod ay magkaroon ng spiritual unity. Unity with Christ. Be like Christ. Sabi nga, be one with Christ. Ang bawat isa sa atin, bawat isa sa inyo, ang bawat isang mananampalataya ay magkaroon ng pakikiisa kay Kristo. Hindi lang basta masabing nananampalataya ako. Ang pananampalataya kay Kristo ay nakikiisa. Because katulad ni Kristo, be like Christ, His level of joy, His level of peace. Yung kung paanong si Kristo ay namuhay. Ang bawat mananampalataya, ang bawat alagad, mamuhay gaya ni Kristo. Gaya ni Kristo, lumakad kasama ni Kristo. Manatili sa paraan ni Kristo. Patuloy kung paanong namuhay si Kristo. Ibig sabihin na magpatuloy, hindi hihinto. Hindi hihinto. Nagpapatuloy, lumalago, namumuhay ng may paglago sa pagsunod. Lumalago sa pagsunod sa salita ng Diyos. Lumalago sa pagsunod sa turo ni Kristo. Mamuhay kasama ni Kristo. Sabi pa nga ng isa, walk in unity, walk in love, walk in wisdom, walk in faith, obey the word in all things you do, empowered by the Holy Spirit. Empowered by the Holy Spirit. Why? Why Jesus prayed that prayer? Bakit iyon ang laman ng puso ni Kristo? Bakit iyon ang hangad ni Kristo sa kanyang maalagad at sa bawat susunod sa kanya? Dahil sila ay may misyon. Sila ay may misyon na dapat gampanan. Ikaw ay mayroong misyon. Ako, tayong lahat ay may misyon. Every believer, yes, every believer, every follower of Jesus Christ
kasama tayong magpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Kasama tayong gagawa sa gawain ng Panginoon. Kaya gusto ng Panginoon, ang panalangin niya, meron tayong ma-empower tayo. Lalo na sa mga ganitong panahon, lalo na sa mga ganitong sitwasyon, tayo'y naka-lockdown, may mga sitwasyon na pumigil sa atin, may mga pagsubok na dumating sa atin. Kaya ang panalangin ng Panginoon, magpatuloy tayo. Lagi tayong magpatuloy na lumakad sa kanyang pamamaraan. Magpatuloy tayo nakasama si Kristo dahil meron nga tayong misyon. Kaya ang dalangin ko, bawat isa sa atin, malaman natin, maunawaan natin ang ibinigay na misyon sa atin ng Panginoon ngayon sa kasalukuyang panahon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At ngayon, ating ipahayag ang ating sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak ng bugtong niya. Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ay pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at iniling. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paglilito upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng mga katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. At ngayon, patuloy nating sambahin ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakaloob ng ikapo at pangako. Ang sabi ng mga talata, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay nito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Tayo po'y panalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, itinataas namin, Panginoon, ngayon sa iyo ang mga kaloob na ito upang ito ay patuloy na maging daan na magamit, Panginoon, sa iyong ministry, sa iyong gawain. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O Diyos, na nagkaloob na ito. Patuloy mo, Panginoon, ibuhos ang iyong pangako sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
kalakasan sa'yo nang gagali sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa panluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nang gagali sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Magtatapos ang ating gawain, ang ating pananambahan, pero magpapatuloy tayo sa ating misyon. Magpapatuloy tayong lalago sa ating pagsunod sa salita ng Diyos. Dalangin ko na ang bawat isa sa inyo ay patuloy na maranasan ang kagalakan, ang tunay na kagalakan, ang tunay na kapayapaan nagmumula sa ating Diyos. Nawa ang maging sentro ng inyong mga buhay ay ang sundin ng kalooban ng Panginoon, at nang sa ganon kayo'y mamuhay sa pananampalataya, sa katapatan sa Diyos. Sumainyo at papala ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Salamat.